Digmaan ng Ukraine at Russia mga sangkay mukhang magtatapos na. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan po natin mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah, at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay, meron po tayong balita mga sangkay tungkol po sa Ukraine at Russia na mukhang magtatapos na po ang digmaan. Kung sakasakali, mga sangkay, pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, subscribe mo na. Ngayon din, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all, okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, pandaigdigang balita po tayo. Mga sangkayan po dito, dialogo para sa kapayapaan ng Ukraine. Or ang tinutukoy po dito mga sangkay, magkakaroon daw po ng peace talks ang Ukraine at Russia. Good news ito mga sangkay dahil nga po, ilang taon na mga sangkay, 2 years na ba? Simula nung pumutok itong digmaan, no? So, talagang marami na po ang nalalagas at kawawa po yung Ukrainian at hindi po pwedeng tumagal ito mga sangkay. Ang dami pong nangyayari ngayon sa ating mundo na dapat pagtuunan ng pansin. Well, tingnan po natin ang balitang to. Dose-dose ng mga bansa ang nagkaisa na kailangang respetuhin ang territorial integrity ng Ukraine sa anumang peace deal na inihahain. Anila, dialogo sa pagitan ng mga partido ang kailangan para sa kasunduang pangmatagalan. Ito po ang hinihintay kasi natin, mga sangkay, na magkaroon po talaga ng pag-uusap na itong Ukraine at Russia. Kaya nga lang mga sangkay, may humahad lang kasi sa Ukraine. Alam nyo ba kung sinong humahad lang? Siguro yung mga laging nanonood dito mga sangkay, natutunugan nyo na kung sinong humahad lang sa Ukraine pagdating po sa usapang pangkapayapaan. Okay, tuloy natin. Ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine ist elementar für die Menschen in den Kriegsgebieten. Ito, presidente po ito ng Switzerland. Nabasa nyo ba yung caption mga sangkay? Ito, sabi po niya, a just and lasting peace in Ukraine is fundamental for the people in the war zones. Ukraine ist elementar für die Menschen in den Kriegsgebieten And for all those directly affected by the consequences of the war. und für alle, die von den Konsequenzen des Krieges direkt betroffen sind. Für die ganze Welt muss gelten, dass die internationalen For the world, international relations must be based on Beziehungen rules, auf Regeln beruhen, auf dem on Völkerrecht international law, and on the Charter of the United Nations. und der Charta der Vereinten Nationen. Sa pagtatapos ng 2 araw na diplomatic summit sa Switzerland ukol sa kapayapaan sa Ukraine, marami sa mga bansang dumalo ang sumusuporta sa ganap na palitan ng bihag na sundalo at pagsusoli sa mga batang Ukrainian na idineport. Ayon sa pangwakas na dokumento, sinabi ng mga bansa na naniniwala sila na upang makamit ang kapayapaan, kailangang mag-usap ang lahat ng partido. Ipinahayag din nila ang kanilang pangako na susuporta sa prinsipyo ng kasarinlan, panteritoryong integridad ng lahat ng estado. Ang problema dyan mga sangkay, kung traidorin na naman po itong Ukraine at Russia ng mga elitista para matuloy lamang po itong digmaan. Kasi may mga talaga ngayon, mahirap po ipaliwanag mga sangkay sa isang vlog lamang. Pero may mga lumalabas po talaga sa report na may mga nasa likod kung bakit tuloy-tuloy pa rin po ang digmaan ngayon ng Russia at Ukraine. At nakakalungkot mang isipin pero ang dami na pong nalagas. Libo-libo na po, lalo na po sa panig ng Ukraine. Kasama rito ang bansang Ukraine sa loob ng borders nito na kinikilala ng mundo. Hinihingi ng dokumento na lahat ng bihag ng giyera sa kapwa partido ay makabalik na sa kanilang bansa. Gayon din na Correct. makabalik na ang batang Ukrainians na na-deport at unlawfully displaced. Ayon sa Buti nga, umano na ngayon, kumalma itong si Zelensky, no? Kasi nung mga nakaraang mga buwan, di ba, lagi po niyang sinasabi na itutuloy itong digmaan, hindi isusuko, o kung ano man. Tuloy pag-uusap lang po talaga ito mga sangkay, no? Pero, alam nyo,
Hindi pa po ito yung pinaka, mga sangkay, kinakatakutan natin. Marami pong may potential dyan na pwedeng lumikha ng isang digmaang pandaigdigan. Taiwan, Pilipinas, China, South Korea, Japan, North Korea, India. Marami pong may mga potential kasi andun po yung sigalot eh. Yung NATO against Russia, mga sangkay, isa rin po yan. Pero kung matutuloy itong peace talks, kasi ayon po dito sa report, mga sangkay, mag-uusap na daw po eh. Ayan sabi po ni Zelensky, Russia can start negotiations tomorrow if they pull out our territory. Kung iiwanan nila daw po yung mga teritoryo ng Ukraine, pwede na mag-start ang dialogo. Sa Kiev, 20,000 mga batang dinukot ng Russia mula sa silangan at katimugang bahagi ng bansa. Erstens muss jede Nutzung von Kernenergie und Kernanlagen sicher, geschützt, überwacht und umweltverträglich sein. Zweitens sind Angriffe auf Handelsschiffe in Häfen und entlang der gesamten Route sowie auf zivile Häfen und zivile Hafeninfrastruktur nicht hinnehmbar. Drittens müssen sämtliche Kriegsgefangenen. So, in-explain dito, mga sangkay, na ito po yung kumbaga, masalimuot po talaga itong nangyayari sa pagitan po ng Ukraine at Russia. Im Rahmen eines vollständigen Gefangenenaustauschs freigelassen werden. Alle abgeschobenen und unrechtmäßig verschleppten ukrainischen Kinder und alle anderen unrechtmäßig festgehaltenen ukrainischen Zivilpersonen müssen in die... Okay, sa usapan na to, kailangan dito, mga sangkay, yung pasensya ng dalawang grupo eh. Lalong-lalo na po sa mga nagsusulong ng usapang pangkapayapaan. Kasi kung patuloy po nilang sisisihin lagi yung Russia or patuloy na sisisihin din yung Ukraine, both side, hindi po matatapos ang gulo. Tuloy-tuloy po yan. Kasi syempre, sasabihin ng Russia, di kami yung ganito eh. Sila yung gumawa ng ganito, kaya ginawa namin to. O, ganun din po yung Ukraine. Babato din po. So, much better kung wala pong dito. Wala pong sisi sa bawat isang Baga, sa conflict na to, medyo masalimuot nga lang talaga eh, no? Yung tipong wala kang sisisihin. Pero, yun ang kailangan kung gusto ng matapos itong digmaan. Ukraine zurückgebracht werden. Nagkasundo mga bansa na dumalo sa 2 araw na summit sa Switzerland na gumawa ng kasunduan para tuluyan ng wakasan ang nagaganap na gyera sa Ukraine. Kabilang dito ang Saudi Arabia, South Africa at United Arab Emirates na mayroong mahalagang trading relationship sa Russia bilang miyembro ng BRICS Economic Group. Okay. Sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na mahalaga sa mga dumalo ang pagsuporta nila sa territorial integrity ng Ukraine. Magugunitang inilatag ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang mga kondisyon para tuluyang matuldukan na ang kaguluhan sa Ukraine na kinontra naman ng United Nations at ng European Union. Ми боремося за те, щоб Ito. So, marinig tong sasabihin ni Zelensky. Ito pa presidente ng Ukraine. We are fighting for the world to force them, змусив світ. Але для нас головне but for результат. us, the result is the most important thing. Результат – це закінчення цієї The війни. result is the end of this war. І що стосується As перемоги, for the negotiations with Russia, I think I've said it in detail earlier. мовин з Росією, мені здається, я детально сказав. Росія завтра Ang Russia daw, pwede na pong magsimula ng pakikipag-usap sa kanila kahit kinabukasan mismo nang wala pong anumang hihintayin pang kung ano-ano man. розпочати, до речі, з нами перемови. Не чекаючи ні Kung iiwanan daw po nila ang kanilang mga legal territories. Yun lamang po ang pakiusap ni Zelensky. Pero syempre, ang iniisip ko dito, baka isipin ng Russia, sabotage to. Baka pag iniwan namin, biglang lumusob eh. Di ba? нічого. Якщо вони вийдуть, This is just respect for the UN Charter. Buti na lang, mga sangkay, kumalma na, no?
At least, wala kasi doon yung Amerika eh. Kung andun yung Amerika, wala, hindi yan matutuloy mga sangkay. Pero, hindi pa rin natin alam yan. Baka mamaya, tawagan po bigla ni Biden itong si Zelensky. Bakit ka ganyan? Bakit ka makikipag-usap? Diba? Kasi, I hope na nagagets po natin kung sino talaga yung nasa likod kung bakit hindi po makapag-usap itong Ukraine at Russia. Itong Ukraine at Russia, magkadugo lamang po yan mga sangkay. Magkapatid. Tapos ngayon sila po yung naglalaban. Diba? So, sabi po niya dito, this is just respect for the UN Charter. Kumbaga, kung ano yung napag-usapan nila, nire-respeto po ni Zelensky. з наших законних територій. Yun yung gusto nila, na magkaroon na po ng kaayusan itong dalawang bansa. Це і є просто повага до статуту ООН. Okay, so, I'm hoping na sana matapos na po itong sigalot ng dalawang bansa. Alam nyo, marami sa atin ay nagulantang mga sangkay nung pumutok ang digmaan na to. And I hope na ito po ay maging aral po sa Pilipinas, sa China, sa Taiwan, sa lahat ng may mga potensyal na pumunta po sa isang malaking digmaan na wala pong magandang maidudulot itong digmaan. Tingnan niyo itong mga sangkay, nag-away po sila. Ano nangyari? Magkakaroon po ng usapang pangkapayapaan, pero marami na pong nawala. Marami na pong nasakripisyo dito. Especially yung mga kasundaluhan. So, anong kanilang nakuha? Wala. Diba? Wala. Yan ang bunga ng isang digmaan. Wala po talagang magandang maidudulot yan. So, I hope, and I'm praying, mga sangkay, na ito na po yung katapusan ng digmaan na ito ng Ukraine at Russia. Pero ano sa tingin nyo mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Kayo ba ay positibo na magtatapos sa itong digmaan? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Okay, nag-upload po ako dito ng mga lakad natin, mga vlogs po natin. At makikilala nyo po ako ng husto. At marami po kayo makikita po dito mga ibang character na kung saan mag-enjoy po kayong panuurin. Okay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.